Marcy, ang pirma mo ay hindi nagsisinungaling. Ninakawan mo ang mga taong nagtiwala sa iyo. Sa harap ng buong Cebu branch ng kumpanya, hindi medalya ang natanggap ko, kundi ang malamig na tingin ng asawa ko. Ang lalaking ipinaglaban ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, at dangal siya pala ang dila nahihila sa akin sa impyerno. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng Grand Ballroom. Ang suot kong kulay asul na gown na akala ko ay simbolo ng tagumpay ngayon ay tila isang mabigat na kadenang sumasakal sa akin. Ang palakpakan ay napalitan ng nakakangilong katahimikan. Sa malaking screen sa likod ko, imbes na ang aking mga achievements sa loob ng 25 taon, ang nakabalandra ay ang mga scanned copies ng mga insurance policies. Mga pulisyang alam kong hindi ko ginawa, pero doon sa ibabang bahagi ay malinaw na nakaukit ang aking pirma. Leandro, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ko. Tumingin ako sa asawa ko, naghahanap ng kahit anong senyales na biro lang ito na may nagkamali lang. Pero nanatiling bato ang mukha ni Leandro. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at lumapit sa microphone. Marcy, sapat na ang ebidensya. 12 kliyente mula sa mga pamilya ng seafarers ang nagreklamo. Nawawala ang kanilang mga premium payments. Ang lahat ng transaksyon ay dumaan sa personal mong email at ang mga pirma mo ay beripikado ng sistem. Hindi totoo yan, sigaw ko. Pero ang boses ko ay nalunod sa bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nakita ko ang mga kasamahan ko sa trabaho, mga taong tinuruan ko, mga taong tinuring kong pamilya ngayon ay umiiling at tumitingin sa akin nang may pandidire. Lumingon ako sa gilid ng stage kung nasaan ang matalik kong kaibigan na si Divina. Siya ang internal auditor ng kumpanya. Siya ang nakakaalam kung gaano ako nagpakapagod para sa mga kliyente ko habang inaalagaan ko ang nanay kong may Alzheimer's. Divina, sabihin mo sa kanila, alam mong hindi ko magagawa yan. Pagmamakaawa ko sa kanya gamit ang aking mga mata. Dahan-dahang lumapit si Divina sa tabi ni Leandro. Hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko siya, tiya ba? Labis siyang nasasaktan sa kailangang sabihin. Patawarin mo ako, Marcy. Pero bilang auditor, hindi ko na pwedeng itago ang katotohanan. Nakita ko ang mga transfer sa account mo. Alam kong hirap ka sa gasto sa gamot ni Tita Rosa. Pero hindi sapat na dahilan yon para nakawan ang mga taong umaasa sa atin. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Si Divina ang taong nagbabantay sa nanay ko kapag kailangan ko mag-overtime. Si Divina ang hiningan ko ng payo noong mga panahong pakiramdam ko ay hindi ko nakaya ang bigat ng buhay. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Sinungaling kayo, sigaw ko. Pero bago pa ako makahakbang, ay hinarangan na ako ng 2 security guard. Ang mga gwardyang dati ay yumuyuko sa akin bilang paggalang. Na yon ay mahigpit na humawak sa aking mga braso. Marcy Fajardo, dahil sa ginawa mo, hindi lang ang kumpanya ang dinungisan mo, kundi pati ang dangal ng pamilyang ito, malamig na sabi ni Leandro. Hindi ko kayang manatili sa isang asawang kriminal. From this moment on, you are suspended from this company and I am filing for legal separation. Leandro, asawa mo ako. Hiyaw ko habang kinakaladkad ako pababa ng entablado. Paano mo nagagawa sa akin ito? Lahat ng meron ka ngayon dahil sa pagsisikap ko. Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya ako habang ang mga tao ay nagsimulang magpicture at kumuha ng video. Ramdam ko ang bawat flash ng camera na tila humihiwa sa aking balat. Ang hiya na iniwasan ko sa buong buhay ko ay narito na sumasabog sa harap ng lahat. Inilabas ako ng hotel na parang isang basurang itinapon. Ang ulan sa labas ng Waterfront Hotel ay tila nakikiramay sa aking nararamdaman. Basang-basa ang aking gown, mabigat at puno ng putik. Wala akong dala, kundi ang aking maliit na clutch bag.
Ang cellphone ko ay walang tigil sa pagtunog. Mga messages mula sa mga kliyenteng galit, mula sa mga kamag-anak na nangungutya. Kahit nanginginig sa lamig at pagod ang tanging nasa isip ko, ay si Nanay Rosa. Kailangan ko siyang makita. Siya lang ang tanging natitirang rason para huminga pa ako. Pumara ako ng taxi kahit wala akong kasiguraduhan kung may pera pa ako sa loob ng pitaka. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay sa Guadalupe, laking gulat ko nang makitang nakabukas ang lahat ng ilaw. Pero nang hawakan ko ang doorknob, hindi ito gumana. Sinubukan ko ang aking susi ng paulit-ulit, pero ayaw nitong pumasok. Pinalitan nila ang kandado. Nanay Rosa? Sigaw ko habang kinakatok ang pinto ng malakas. Pabuksan niyo ako, Arnel. Arnella, saan ka? Bumukas ang bintana sa itaas. Ang kapatid ko si Arnel ay tumingin sa akin, pero wala akong nakitang awa sa kanyang mga mata. Ate, umalis ka na. Tumawag si Kuya Leandro. Alam na namin ang lahat. Paano mo nagawang gamitin ang pangalan ni Nanay para sa mga illegal mong gawain? Nakakahiya ka. Arnel, makinig ka. Pinagbibintangan lang nila ako. Kailangan ko si Nanay. Wala dito si Nanay. Dinala siya ni Kuya Leandro sa isang pasilidad kung saan mas ligtas siya. Sabi ni Arnel bago padabog na isinara ang bintana. Napaupo ako sa basa at madilim na kalsada. Ang bahay na ako ang nagbayad ng down payment, ang kapatid na ako ang nagpaaral, at ang asawang ako ang nag-angat ng posisyon. Lahat sila, tinalikuran ako sa loob lang ng isang gabi. Wala akong pera, wala akong bahay. At ang pinakamasakit sa lahat, kinuha nila sa akin ang nanay ko. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang luha ko ay humahalo sa patak ng ulan. Sa gitna ng dilim, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ko, ang mukha ng gwardyang tumingin sa akin nang may pandidiri kanina. At ang mukha ni Leandro na tila nanalo sa loterya habang pinapanood akong madurog. Kung akala nila ay tapos na ako, nakakamali sila. Maaring nakuha nila ang dangal ko ngayon, pero hindi ko hahayaang pati ang katotohanan ay ibaon nila sa limot. Leandro? Divina? Bulong ko sa gitna ng hagulhol. Hahanapin ko ang bawat sentimong sinasabi nyo, at kapag nahanap ko ang totoo, sisiguraduhin kong kayo naman ang luluhod sa harap ko. Eksaktong sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumaba ang bintana nito at doon ko nakita ang isang pamilyar na muka. Si Estrella. Ang gampan ng seafarer na namatay sa dagat, ang babaeng pinangakuan ko ng proteksyon. Ang babaeng, ayon sa screen kanina, ay isa sa mga ninakawan ko. Marcy, malamig na tawag niya. Akala ko ba ikaw ang magsisilbing angkla namin sa gitna ng unos? Bakit na yon ikaw pala ang mismong lulubog sa amin? Tumingin ako sa kanya at doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng laban na ito. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga buhay na sinira ni Leandro gamit ang aking pangalan. Ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ang sumalubong sa akin pagpasok sa maliit na kwartong inupahan ko sa isang eskinita sa dulong bahagi ng Guadalupe. Malayo ito sa malawak at amoy lavender naming master bedroom ni Leandro. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo sa labas at ang ingay ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Nakaupo pa rin ako sa gilid ng maliit na katre. Suot pa rin ang kulay asul na gown na ngayon ay tuyo na, pero punong-puno ng mansa at lamat. Mukha akong isang reyna na napatalsik sa kanyang trono at itinapon sa kangkungan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Punong-puno ito ng notifications. Magnanakaw. Wala kang awa, pati pera ng mga seafarer kinuha mo. Dapat sa'yo, mabulok sa kulungan. Bawat salita ay parang latay sa aking balat.
Ang mga taong dati ay nagpapadala sa akin ng pasasalamat at mga regalo tuwing Pasko. Ngayon ay tila mga lobo na gustong kumitil sa akin. Sinubukan kong tawagan si Leandro sa huling pagkakataon, pero gaya ng inaasahan, the number you have dialed is busy or out of coverage area. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng luha. Kailangan kong maging matatag para kay nanay. Nagpalit ako ng damit, isang simpleng t-shirt at maong nabaon ko sa aking gym bag na nasa compartment ng taxi kanina. Lumabas ako para bumili ng kahit kaunting pagkain sa kalapit na sari-sari store. Pero bago pa man ako makarating, napatigil ako sa kanto nang marinig ang usapan ng mga kababaihan doon. Di ba yun yung sikat na insurance agent sa Cebu, yung lumabas sa balita kagabi? Bulong ng isa habang nakatingin sa akin. Oo, siya nga yan. Grabe, akala mo kung sinong Vicente magnanakaw pala? Dito pa talaga naisip ang magtago. Sagot ng isa pa na may kasamang irap. Yumuko ako at mabilis na naglakad pabalik sa aking kwarto. Ang hiya ay tila isang anino na hindi ko matakasan. Sa bawat hakbang pakiramdam ko ay hinuhusgahan ako ng buong mundo. Pagbalik ko sa tapat ng boarding house, laking gulat ko nang makita si Arnel na naghihintay sa labas. Pero imbes na yakap ng kapatid, isang malamig na tingin ang gumate sa akin. Ate, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo at madami pa kami. Bungad niya. Arnel, ikaw na lang ang kakampi ko. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko ninakaw ang pera ni Estrella at ng iba pa. Alam mong buong buhay ko ay inalay ko para sa pamilyang ito. Pakiusap ko. Pamilya ate, dahil sa ginawa mo, baka mawala rin ang matitirang dignidad ko. Tinawagan ako ni Kuya Leandro. Sabi niya, kung hindi ka lalayo sa amin, baka pati ang nakuhang insurance money ko noon ay bawiin ng kumpanya dahil baka illegal din ang pagkakaprocess mo noon. Galit na sabi ni Arnel. Napatigil ako. Ang tinutukoy niya ay ang aksidente niya 5 taon na ang nakakaraan. Si Divina ang nag-ayos ng papeles noon para mapabilis ang claim kahit kulang ang requirements. Pinayagan ko yon dahil kailangan ni Arnel ang pera para sa operasyon. Iyon ang unang pagkakataon na pumikit ako sa maliit na mali sa sistema dahil sa pagmamahal sa kapatid. Pinoprotektahan lang kita noon, Arnel. Huwag mo akong isumbat, ate, umalis ka na dito. Huwag kang lalapit kay nanay hanggat hindi mo nalilinis ang pangalan mo. Ayaw ni Kuya Leandro na makita ka niya. Sabi niya bago mabilis na sumakay sa kanyang motor at humarurot palayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng init ng sikat ng araw, tila mas lalong nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang kapatid na iniyahon ko sa hirap, siya pa ang unang nagtaboy sa akin. Pumasok ako sa loob ng kwarto at napasandal sa pinto. Ngunit hindi pa man ako nakakaupo, may kumatok ng malakas. Tok, tok, tok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Doon ay nakatayo si Estrella. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula bakas ang magdamag na pag-iyak. Hawak niya ang isang lukot-lukot na papel. Ma'am Marcy? Ma'am, pakiusap, sabihin niyo sa akin na nagkamali lang sila. Hagulhol niya habang iniaabot ang papel. Binasa ko ang nakasulat. Ito ang official rejection letter mula sa kumpanya ni Leandro. Nakasaad dito na ang pulisiya ng kanyang asawang si Ramon ay void o walang bisa dahil hindi pumasok ang mga premium payments sa system. At sa ilalim, may kalakip na kopya ng acknowledgement receipt na may pirma ko na nagsasabing natanggap ko ang pera ni Estrella sa labas ng opisina. Wala kaming makuhang kahit ano, ma'am. Paano na ang pag-aaral ng mga anak ko? Paano na kami? Lumuhod si Estrella sa harap ko. Hawak ang aking mga binti. Mabilis ko siyang itinayo. Estrella, makinig ka. Hinding-hindi ko ginawa yan. Hayaan mong tignan ko ang papel na ito. Pinagmasdan kong mabuti ang rejection letter.
Bilang isang eksperto sa insurance sa loob ng 20 taon, may isang bagay na agad pumukaw sa aking pansin. Ang reference code ng transaction. Sa system ng kumpanya, ang bawat manual receipt ay dapat may Series B code kung sa labas na opisina, tinanggap ang bayad. Pero ang nasa papel ni Estrella ay Series A, isang code, na tanging ang mga direct bank transfers lang ang gumagamit, na tanging ang mga taong may administrator access ang makakapag-generate. At ang administrator ng system ay walang iba, kundi si Leandro. Estrella, kailan mo ibinigay ang pera? Tanong ko, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nung katapusan ng Agosto, ma'am. Doon sa mall sabi niyo ay nagmamadali kayo, kaya doon na lang tayo magkita. Katapusan ng Agosto? Bulong ko. Noong petsang yun, nasa ospital ako, kasama ang nanay ko dahil sa kanyang pneumonia. Hindi ako umalis sa tabi niya sa loob ng 3 araw. Nanlaki ang mga mata ni Estrella. Kung ganoon, sino ang nakipagkita sa akin? Tumingin ako sa malayo sa tila madilim na bukas. Isang malaking puzzle ang unti-unting nabubuo sa isip ko. Hindi lang ito basta pagnanakaw. Ito ay isang planadong pagwasak sa akin. Estrella, kailangan ko ang tulong mo. Sabi ko habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Hindi lang pera mo ang kinuha nila. Kinuha nila ang buong buhay ko. Pero ipinapangako ko sa'yo sa ngalan ng asawa mong nasa dagat, malalaman natin kung nasaan ang perang para sa inyo. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Nang sagutin ko ito, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Boses ni Divina, pero tila nanginginig ito at umiiyak. Marcy, kailangan natin mag-usap. Hindi ko na kaya. Papatayin ako ni Leandro kapag malaman niyang tumawag ako sa'yo. Divina, makinig ka! Nasaan ka? Halos isigaw ko sa cellphone, pero ang tanging sagot sa akin ay ang tunog ng mabilis na paghinga bago tuluyang maputol ang linya. Sinubukan kong tawagan muli ang numero, pero unattended na ito. Napahawak ako sa aking ulo. Si Divina ay laging sunod-sunuran kay Leandro, pero ang takot sa boses niya ay totoo. May alam siya, at ang kaalamang yon ang maaaring maging susi ko para makalabas sa impyernong ito. Ma'am Marcy, ano pong nangyayari? Sino po yon? Tanong ni Estrella, bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang aking sarili. Wala, Estrella. Isang kasamahan lang sa trabaho. Maupo ka muna. Inabutan ko siya ng tubig sa isang plastik na baso. Naupo si Estrella sa tanging silya sa loob ng kwarto, habang ako ay nanatili sa gilid ng kama. Ang maliit na espasyo ay tila mas lalong sumikip dahil sa bigat na emosyon sa pagitan naming dalawa. Ma'am, alam niyo po, panimula ni Estrella ang kanyang boses ay nanginghinig. Noong huling uwi ni Ramon, bago siya sumampa muli sa barko, sinabi niya sa akin na huwag akong mag-alala. Sabi niya, kahit anong mangyari sa kanya sa gitna ng dagat, kampante siya dahil ikaw ang may hawak ng insurance namin. Sabi niya, si Ma'am Marcy parang kapatid na yan. Hindi tayo pababayaan yan. Parang may bumara sa aking lalamunan. Yon ang masakit sa propesyong ito. Hindi lang ito basta papel at pera. Ito ay tiwala. Ito ay ang huling sandigan ng mga pamilyang maiiwan sa pampang habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakikipagsapalaran sa lalamunan ng dagat. Ipinangako ko sa kanya, Estrella. At hindi ko binabawi ang pangakong yon. Mahinang sabi ko. Pero paano, ma'am? Wala na si Ramon. Ang bangkay niya hindi na nakuha sa dagat. Ang tanging naiwan niya sa amin ay ang mga alaala at ang perang ito na inaasahan naming pampatapos ng pag-aaral ng mga bata. Kung pati ito ay mawawala, para na rin kaming nilunod ng dagat kasama niya. Humagulgol na naman si Estrella. Ang bawat patak ng luha niya ay tila uling na nagpapainit sa galit sa loob ng dibdib ko.
Kinuha ko ang rejection letter at ang acknowledgement receipt na dala niya. Makinig ka sa akin, Estrella. Tignan mong mabuti itong resibo. Itinuro ko ang maliit na code sa gilid. Ang bawat manual receipt na isinusulat ko ay dapat may pirma ng supervisor bago ito i-release. Pero itong sayo, diretso itong na-encode sa system bilang special approval. Ang administrator lang ang may kapangyarihang laktawan ang supervisor. Ibig niyo pong sabihin, ang asawa niyo, si Leandro ang tanging administrator ng Cebu branch. Lahat ng backdoor entries ay kailangang dumaan sa kanya. Paliwanag ko habang mabilis na nag-iisip. Kinuha ko ang aking laptop, ang lumang laptop na hindi ko ginagamit sa opisina pero may naka-install na basic portal ng kumpanya. Sinubukan kong i-login ang aking account. Invalid username or password. Sinubukan ko uli. Baka nagkamali lang ako ng pindot dahil sa panghinginig ng kamay ko. Pero sa ikatlong pagkakataon, ang lumabas ay, "Your account has been deactivated. Please contact your system administrator." Napanghisi ako ng mapait. Administrator. Leandro. Estrella, kailan mo ba sinabing nagkita tayo sa mall para ibigay ang pera? Noong Agosto 30, ma'am. Bandang 5:00 ng hapon. Agosto 30. Iyon ang huling gabi ni nanay sa ospital bago siya tuluyang makauwi. Tandang-tanda ko dahil noong gabi yon, tinawagan ako ni Leandro at sinabing siya na muna ang bahala sa opisina para makapagpahinga ako. Sabi niya, "Marcy, relax ka lang muna. Ako na ang mag-aayos ng mga huling reports para sa month-end closure." Akala ko noon iyon ay pagmamalasakit. Iyon pala ay ang pagkakataong hinihintay niya para gamitin ang pangalan ko. May isang bagay pa akong naalala. Noong huling linggo ng Hulyo, nakatanggap ako ng email notification tungkol sa password reset ng aking account. Nung tinanong ko si Leandro, ang sabi niya ay system maintenance lang daw yon at siya na ang nag-update para hindi ko na kailangan gawin pa. 1 buwan, bulong ko. 1 buwan na ang nakakaraan nung pinalitan niya ang password ko. Ano ibig sabihin yan, ma'am? Tanong ni Estrella. Ibig sabihin, bago pa man mangyari ang gulo sa hotel. Kagabi, matagal na niyang kontrolado ang identity ko. 1 buwan na niyang ginagamit ang account ko para gumawa ng mga peking pulisya, habang ang mga totoong premium ay napupunta sa ibang bulsa. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitignan ang makitid na eskinita sa labas. Ramdam ko ang unti-unting pagbuo ng plano sa isip ko. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at umiyak. Estrella, kailangan nating mahanap ang iba pang mga biktima. Hindi pwedeng ikaw lang ang nakaranas nito. Kung ang Series A code ang ginamit sa'yo, siguradong may iba pang mga seafarer families na nakatanggap ng parehong resibo. Marami kami, ma'am. May grupo kami sa Facebook ng mga asawa ng seafarer sa Sealord Shipping. Marami doon ang nagrereklamo na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na policy numbers. Sealord Shipping. Ang kumpanyan iyon, naalala ko noong isang gabi may narinig akong kausap si Leandro sa telpono tungkol sa commission shares mula sa isang shipping line. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang mahinahong katok ni Estrella kanina. Ito ay malakas, dominante at puno ng otoridad. Bam! 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 Marcy Fajardo, buksan mo ang pinto. Alam naming niyang ka sa loob. Nanlaki ang mga mata ko. Boses yun ni Arnel, pero may kasama siyang ibang tao. Sinilip ko sa siwang ng pinto at nakita ko ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. "Ma'am, anong gagawin natin?" Bulong ni Estrella na halatang natatakot. "Huwag kang mag-alala, Estrella. Manatili ka lang sa likod ko," sabi ko. Kahit ang puso ko ay parang gustong tumalon sa lalamunan. Binuksan ko ang pinto. Agad akong hinarap ni Arnel na may kasamang galit at hiya. "Ate, bakit mo idinamay si Estrella? Sinabi na ni Kuya Leandro
Nanggugulo ka raw at sinusubukan mong nakawan muli ang mga kliyente mo. Anong sinasabi mo, Arnel? Ma'am Marcy, sabi ng isang pulis, may reklamo laban sa inyo si Mr. Leandro Fajardo. Ayon sa kanya, tinangay nyo ang ilang mahahalagang dokumento mula sa opisina at ginagamit nyo ang mga ito para tangingin ang mga biktima nyo na huwag magsalita. Kailangan nyo pong sumama sa amin sa presinto. Napatingin ako kay Estrella. Ang takot sa mga mata niya ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa mga pulis. Hindi totoo yan. Ako ang lumapit sa kanya. Sigaw ni Estrella. Pero bago pa siya makatapos, ay hinawakan na ng isang pulis ang braso ko. Sumama na lang po kayo ng mahinahon, ma'am. Habang pinupustihan ako ng posa sa harap ng kapatid ko at ni Estrella, naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking balat. Pero mas malamig ang realization na pumasok sa isip ko, hindi lang ako gustong paalisin ni Leandro sa buhay niya. Gusto niya akong mabulok sa kulungan para walang makapakinig sa katotohanang dala ko. At ang mas masakit ang kapatid ko mismo ang nagdala sa mga pulis sa pinagtataguan ko. Hindi ako nagtagal sa presinto. Dahil wala silang maipakitang warrant at ang reklamo ni Leandro ay base lamang sa hinala, napilitan silang pakawalan ako pagkatapos ng ilang oras na investigasyon. Pero bago ako lumabas, narinig ko ang bulong ng isang pulis. Sayang, ang ganda magnanakaw pala. Paglabas ko, wala na si Arnel. Wala na rin si Estrella. Mag-isa akong naglakad sa madilim na kalsada, yakap ang sarili ko habang nilalabanan ang lamig ng gabi. Pero sa loob ko, may apoy na nagsisimulang mag-alab. Kung akala ni Leandro ay matatakot ako sa pagpapakulong niya sa akin, nagkakamali siya. Mas lalo lang niyang napatunayan na desperado siyang itago ang katotohanan. 11:00 na ng gabi. Imbes na bumalik sa tinutuluyan kong kwarto, sumakay ako ng jeep patungo sa Cebu IT Park kung nasaan ang opisina namin. Alam kong delikado. Alam kong baka may mga security guard na inutusang wag akong papasukin. Pero may isang tao akong kailangang malapitan. Mang Pedring! Tawag ko sa matandang security guard na nagbabantay sa back entrance ng building. Ma'am Marcy, Diyos ko anong ginagawa niyo dito? Mahigpit ang bilin ni Sir Leandro. Bawal kayong pumasok. Gulat na sabi ni Mang Pedring. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mang Pedring, pakiusap. Naalala niyo ba noong nakaraang taon? Nung kailangan ng anak niyo ng operasyon sa puso at kulang ang insurance coverage niya? Sino ang lumaban sa board para ma-approve ang calamity loan niyo? Napatigil ang matanda. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakakita sa amin. Alam ko po yun, ma'am. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero baka matanggal ako sa trabaho. 10 minuto lang, Mang Pedring. Kailangan ko lang makuha ang mga personal kong gamit sa drawer ko. Hindi nila malalaman. Nadaalangan ang matanda, pero sa huli ay kinuha niya ang master key. 10 minuto lang po, ma'am. May roving guard sa kabilang floor. Mabilis akong pumasok. Ang opisina na dati ay puno ng buhay. Ngayon ay tila isang libingan sa dilim. Dumiretso ako sa cubicle ko. Alam kong hindi na ako makakapag-login sa computer ko, pero may isang bagay akong laging itinatago sa ilalim ng desk, ang aking manual logbook. Doon ko isinusulat ang bawat tawag, bawat reklamo, at bawat pangalan ng kliyenteng lumalapit sa akin. Sa kabutihang palad, hindi ito kinuha ni Leandro. Siguro dahil sa panahon na yon, hindi na siya naniniwala sa pluma at papel. Binuklat ko ang logbook sa huling 3 buwan. Inisa-isa ko ang mga pangalan ng seafarers na dumaan sa akin. Gamit ang flashlight ng cellphone ko, inihambing ko ang mga pangalan sa isang listahan na nakita kong nakadikit sa bulletin board ni Divina, ang listahan ng mga unprocessed claims. Doon ko napansin ang isang pattern. Lahat ng mga kliyenteng nagrereklamo na void ang kanilang pulisya,
gaya ni Estrella, ay may mga account na ang status sa system ay paid in cash. Pero sa logbook ko, malinaw na nakasulat direct transfer to branch e-wallet. Dali-dali kong binuksan ang guest terminal sa dulo ng opisina na hindi nangangailangan ng personal login, kundi general office access lang. Binuksan ko ang listahan ng mga authorized e-wallets ng kumpanya. Nanginig ang kamay ko nang makita ang mga pangalan ng account holders ng mga digital wallets na pinagsisidlan ng pera ng mga seafarers. Isagani Dalisay, Renato Panganiban, Luz Viminda Fajardo. Ang mga pangalang ito, hindi sila mga empleyado. Pero kilala ko sila. Sila ang mga pinsan at malalayong kamag-anak ni Leandro sa probinsya. Sila ang mga taong hindi marunong gumamit ng computer pero sa system sila ang tumatanggap ng milyon-milyong piso na commissions at premium refunds. Diyos ko, Leandro, pati pamilya mo ginamit mo, bulong ko. Sobra na ang 10 minuto, Ma'am Marcy. Boses ni Mang Pedring mula sa pintuan. Kailangan niyo na pong umalis. Mabilis kong kinuna ng litrato ang screen at ang aking logbook. Salamat, Mang Pedring. Hinding-hindi ko ito kakalimutan. Lumabas ako sa back exit, ang puso ko ay mabilis na tumitibok. May ebidensya na ako. Hindi pa sapat para ipakulong siya, pero sapat na para simulan ang pagbaklas sa kanyang kasinungalingan. Naglakad ako patungo sa parking lot para humanap ng taxi. Pero napatigil ako nang makita ang isang pamilya na itim na SUV sa dulong bahagi ng dilim. Ang sasakyan ni Leandro. Dapat ay dumiretso na ako, pero may kung anong nagtulak sa akin na lumapit. Ang bintana sa gilid ng driver ay bahagyang nakabukas. May amoy ng pamilyar na pabango ang lumabas mula sa loob ang matapang at mamahaling perfume ni Leandro. Pero may kasama itong ibang amoy. Isang matamis at bulaklak na pabango. Kay Divina. Love, sigurado ka bang hindi makakakuha ng tulong si Marcy? Boses yun ni Divina. Malambing hindi gaya ng nanginginig na boses niya sa telepono kanina. Huwag kang mag-alala. Arnel is already in my pocket. At ang mga pulis, kaibigan ko ang hepe. Marcy is a ghost now. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang kredibilidad. Sagot ni Leandro. Narinig ko ang mahinang tawa niya, ang tawang dati ay nagpapakalma sa akin. Pero ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko sa dumi. Paano kung magsalita si Estrella? Tanong ni Divina. Estrella is just a poor widow. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa record ng kumpanya? Besides, once na makuha ko ang promotion bilang regional director next month, aalis na tayo dito. Dadalhin natin ang lahat ng investments natin sa Singapore. Sumunod ang isang katahimikan. Sumilip ako ng bahagya sa siwang ng bintana. Doon sa loob ng sasakyang naging saksi ng aming mga pangarap bilang mag-asawa, nakita ko ang pinakamasakit na eksena sa buong buhay ko. Si Leandro hinahaplos ang mukha ni Divina bago ito hinalikan ng matagal at puno ng pagnanasa. Ang matalik kong kaibigan at ang asawa ko, hindi lang nila ako ninakawan ng pera. Hindi lang nila ako ninakawan ng dangal. Matagal na nilang ninanakaw ang bawat sandali ng buhay ko habang nakatalikod ako at nagpapakapagod para sa kanila. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang bintana at kaladkarin sila palabas. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone ko na naglalaman ng mga litrato ng kanilang krimen. Magsaya kayo ngayon, sabi ko sa isip ko habang pilit na pinipigilan ang paghikbi. Dahil ang bawat halik na yan, Leandro, Divina, ay babayaran nyo ng higit pa sa inasahan nyo. Tumalikod ako at naglakad palayo sa dilim, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Hindi ko hinintay na matapos ang gabing yon, nang hindi ko nahaharap ang ahas na tinawag kong kaibigan. Alam ko kung saan nakatira si Divina, isang high-end condo sa Mandaue na lagi niyang ipinagmamalaki na nakuha niya raw sa pagsisikap.
Ngayon, alam ko na kung kaninong pagsisikap ang tinutukoy niya. Nag-abang ako sa parking area ng kondo niya. Na makita ko ang kanyang sasakyan na pumasok, hindi ako nag-atubili. Bago pa siya makalabas, hinarangan ko na ang pinto ng driver's seat. Marcy! Gulat na gulat si Divina. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pagnanasa sa loob ng sasakyan. Mi Leandro ngayon ay namumutla sa takot. Ano ginagawa mo dito? Pwede akong tumawag ng security. Sige, tumawag ka. Malamig na sabi ko habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Tumawag ka ng security, tumawag ka ng pulis, o mas mabuti, tawagan mong asawa ko at sabihin mong narito ang asawa niya. Gusto mo bang dito tayo mag-eksena? O sa loob ng unit mo? Nakita ko ang paglunok niya. Alam niyang wala siyang takas. Doon tayo sa loob, huwag dito. Pagpasok sa kanyang unit, bumungad sa akin ang karangyaan. Mga mamahaling gamit disenyo na halatang hindi galing sa sahod ng isang internal auditor. Napanghisi ako ng mapait. Gaano katagal na, Divina? Diretsyong tanong ko habang nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Marcy, hindi mo naiintindihan. Ang alin? Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Pagputol ko sa kanya, ang boses ko ay nagsisimula ng tumaas. Ang hindi ko ba naiintindihan ay kung paano mo nakuha ang kondo na ito habang ako ang nagbabayad ng mga utang ng kumpanya. O, ang hindi ko naiintindihan ay kung paano mo nagagawang yakapin ang asawa ko pagkatapos mong kumain sa mesa namin. Mahal ko si Leandro, Marcy. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero hindi mo siya nabibigyan ng atensyon dahil laging si Nanay Rosa at ang trabaho ang iniisip mo. Sigaw niya. Tila ba siya pa ang biktima? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Ang tunog ng aking palad sa kanyang balat ay tila nagpatahimik sa buong silid. Huwag mong gamitin ang nanay ko para bigyong matwid ang kalandian mo. Bulong ko, nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Ngayon, pag-usapan natin ang mga e-wallets. Isagani Dalisay, Renato Panganiban, mga pinsan ni Leandro. Alam ko na ang lahat, Divina. Bilang auditor, ikaw ang nag-a-approve ng mga transfers na yon. Sabihin mo sa akin, gaano kalaki ang cut mo sa bawat pamilya ng seafarer na nilulunod nyo sa hirap? Napaupo si Divina sa sofa humahagulol. Wala akong cut. Hindi ko ginusto to, Marcy. Noong una, akala ko ay simpleng incentives lang yon. Pero nung nalaman ko ang totoo huli na, hawak ako ni Leandro sa leeg. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding takot. Naalala mo ba yung insurance claim ni Arnel, 5 taon, na ang nakakaraan yung aksidente niya sa motor? Anong kinalaman ng dito? Hindi lang ako ang nag-backdate ng pulisya niya, Marcy. Si Leandro ang nag-utos sa akin. May mga dokumento siya na nagpapatunay na alam mo ang pandarayang yon at pumayag ka. Sabi niya kapag hindi ako sumunod sa kanya, sabay-sabay tayong babagsak ikaw ako at lalo na si Arnel. Makukulong ang kapatid mo, Marcy, at mawawalan ka ng lisensya. Napaatras ako. Yon ang double-edged sword na ginagamit ni Leandro. Ang maliit na pagkakamaling nagawa ko para sa kapatid ko ay naging basehan niya para itayo ang kanyang imperyo ng kasinungalingan. Kaya mo ba ako ibinagsak sa harap ng lahat? Para protektahan si Arnel? O para protektahan ang sarili mo? Pareho, hikbi ni Divina. Pero hindi ko na kaya, Marcy. Nakikita ko si Estrella, nakikita ko yung ibang mga gampa, hindi ako makatulog. Si Leandro, plano niyang itakas ang lahat ng pera sa Singapore next month. Kapag nangyari yon, wala na talagang pag-asang makuha ng mga kliyente ang pera nila. Tumayo si Divina at pumunta sa kanyang kwarto. Pagbalik niya, may hawak siyang isang maliit na external hard drive. Nandito ang lahat, sabi niya habang nanginginig ang kamay na iniabot sa akin ang drive.
Ang mga totoong ledger, ang mga conversation logs ni Leandro sa Sea Lord Shipping, at ang listahan ng mga offshore accounts kung saan niya itinatago ang pera. Pati ang ebidensya laban sa kanya at laban sa atin. Tinitigan ko ang hard drive. Ito ang susi sa aking kalayaan, pero ito rin ang maaring maging rehas para sa kapatid ko. Bakit mo ito ibinibigay sa akin na yon? Dahil alam kong si Leandro, kapag wala na siyang pakinabang sa akin, ako ang isusunod niya. Nakita ko siyang may kausap na abogado kahapon. Gumagawa siya ng mga affidavit na magdidirekta ng lahat ng sisi sa akin kapag pumutok ang investigasyon. Ibinibigay ko ito sa'yo dahil ikaw lang ang may sapat na galit para itumba siya. Hinawakan ni Divina ang kamay ko, pero mabilis ko itong binawi. Makinig ka, Marcy. Kapag ginamit mo yan, siguradong malilinis ang pangalan mo sa pagnanakaw ngayon. Pero kailangan mong aminin ang ginawa natin kay Arnel noon. Isasakripisyo mo ba ang kapatid mo para sa katarungan ng mga taong hindi mo naman kaano-ano? Napatitig ako sa hard drive na nasa palad ko. Napakabigat nito, tila ba pasan ko ang buong mundo. Marcy, pakiusap? Bulong ni Divina. Huwag mong sabihin kay Leandro na gali ito sa akin. Papatayin niya ako. Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng unit. Pagdating ko sa elevator, napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang Marcy na nakikita ko ay hindi na ang Marcy na laging sumusunod sa agos. Hawak ko na ang bala. Pero ang tanong, kaya ko bang kalabitin ang gatilyo kung ang unang tatamaan ay ang sarili kong dugo? Dahan-dahan kong isinilid ang hard drive sa loob ng aking bag. Sa labas, ang langit ng Cebu ay nagbabanta ng isang malakas na bagyo. Saktong paglabas ko ng lobby, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Arnel. Ate, nahanap na ni Kuya Leandro ang bagong facility ni Nanay. Sabi niya, baka bukas ay ilipat na siya sa Manila para hindi mo na talaga mahanap. Ate, pakiusap, sumuko ka na para matapos na to. Napahigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Ang oras ay hindi ko nakakampi. Ang maliit na external hard drive na nasa ibabaw ng aking luma at kaskas na mesa ay tila isang bumbang anumang oras ay sasabog. Ito ang susi sa aking kalayaan, ang ebidensya magpapabagsak kay Leandro at maglilinis sa aking pangalan. Pero ito rin ang tatalim na itak na tatama sa leeg ng kapatid kong si Arnel. Hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Nanay Rosa. Ang kanyang nalilitong tingin, ang kanyang mahinang tinig na tinatawag ang aking pangalan. Pagkatapos ay lalabas ang mukha ni Estrella, ang gampanan na wala ng lahat dahil sa tiwala sa akin. Diyos ko, itutuloy ko ba ito? Bulong ko sa dilim. Kung gagamitin ko ang ebidensya ni Divina, malalaman ng lahat na 5 taon na ang nakakaraan nilabag ko ang batas para sa sarili kong dugo. Makukulong si Arnel. Mawawalan ako ng lisensya habang buhay. Pero kung mananatili akong tahimik, magtatagumpay si Leandro. Tatakas siya sa Singapore, kasama ang bilyong-bilyong piso ng mga seafarers at tuluyan na niyang ilalayo sa akin ang aking ina. Kinaumagahan nakatanggap ako ng tawag mula kay Leandro. Hindi na ako nag-atubiling sagutin ito. Marcy, nakuha mo ba ang mensahe ni Arnel? Malamig na bungad niya. Walang bahid ng pag-ibig, walang bahid ng pagsisisi. Nasaan ang nanay ko, Leandro? Huwag mo siyang ituloy sa Manila. Alam mo, hindi niya kakayanin ang biyahe sa kondisyon niya. Nanginghinig ang boses ko sa galit. Nasa kamay mo ang desisyon, Marcy. Magkita tayo sa paborito mong coffee shop sa IT Park, yung malapit sa opisina. May dala akong mga dokumento. Isang pirma mo lang at ibabalik ko si Nanay Rosa sa Guadalupe. Bibigyan ko rin si Arnel ng puhunan para makapag-abroad at makapagsimula muli. Anong kapalit, Leandro? Ang aminin ng krimen na ikaw ang gumawa? Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Kapalit ng katahimikan mo, bibigyan kita ng graceful exit. Legal separation?
Sapat na pera para mabuhay ka ng maayos at ang kasiguraduhan na hindi makukulong ang kapatid mo. Isipin mo, Marcy, sino ang mas mahalaga sa'yo? Ang mga gampa na hindi mo naman kilala o ang sarili mong pamilya? Binaba niya ang telepono. Napahawak ako ng mahigpit sa strap ng bag ko kung nasaan ang hard drive. Pagdating ko sa coffee shop, nakita ko si Leandro na nakaupo sa dulong bahagi. Mukha siyang perpektong Ginoo. Malinis ang suot, maayos ang buhok. Tila walang bahid ng dumi ang budi. Sa tapat niya ay may 2 folder. Maupo ka, Marcy, utos niya. Inilabas niya ang unang folder. Ito ang confession letter. Nakasaad dito na ikaw ang nagmanipula ng system dahil sa matinding pangangailangan sa pera para sa medikasyon ni Nanay Rosa. Ang pangalawa ay ang settlement papers natin. Pipirmahan ko rin ito at bibigyan kita ng 10 milyong piso para makapagsimula ka sa ibang probinsya. Tinitigan ko ang mga dokumento. Ito ang easy way out. Isang pirma lang at magkakaroon ako ng pera. Mababantayan ko ang nanay ko at maliligtas si Arnel. Ang tanging mawawala ay ang aking dangal. Ang tanging mawawala ay ang katarungan para kay Estrella at sa daan-daang pamilyang ninakawan niya. Bakit kailangang ako umumamin, Leandro? Alam nating 2 totoo. Mahinang sabi ko. Dahil ang pangalan mo ang nasa system, Marcy. Dahil ikaw ang muka ng kumpanya. Kapag ikaw ang umamin, magiging isolated case lang ito ng isang desperadang empleyado, hindi madadamay ang reputasyon ng kumpanya at hindi mapuputol ang promotion ko. It's a win-win situation. Kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri. Sa labas ng salamin ng coffee shop, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Si Estrella. Nakaluhod siya sa labas ng gusali ng kumpanya. Sa tapat may hawak na karatulang gawa sa karton. Katarungan para sa mga seafarers ng Sea Lord, ibalik ang pera ng aming mangga-asawa. Isang security guard ang lumapit sa kanya at pilit siyang pinapaalis. Nakita ko kung paano itinulak si Estrella, kung paano nahulog ang kanyang karatula sa putikan, at kung paano siya umiyak habang niyayakap ang kanyang maliit na anak na kasama niya. Marcy, pirma na. Naghihintay ang ambulance para i-transfer ang nanay mo sa airport. Isang text ko lang ibabalik nila siya sa Guadalupe. Pressure ni Leandro. Tumingin ako sa confession letter. Pagkatapos ay tumingin ako kay Estrella na nasa labas. Naalala ko ang sinabi ni Nanay Rosa noong malinaw pa ang kanyang isip. Marcy, ang danggal ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong dikit mo mananatili ang lamat. Huwag mong hahayaang mabulag ka ng takot. Marcy? Inis na tawag ni Leandro. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ng asawa ko, ang lalaking minahal ko. Pero ngayon ay tila isang stranger na may pusong bato. Hindi ko ito pipirmahan, Leandro. Nanlaki ang mga mata niya. Anong sabi mo? Itataya mo ang buhay ng nanay mo at ang kalayaan ng kapatid mo para sa mga taong yan? Itataya ko ang lahat para sa katotohanan. Sabi ko, ang boses ko ay mas matatag na yon. Dahil kung pipirma ako dito, ako na mismo ang papatay sa kaluluwa ng nanay ko. At ang kapatid ko, kung kailangan niyang pagbayaran ang mali niya noon, tatanggapin namin yon. Pero hindi ko hahayaang maging tuntungan mo kami para sa kasamaan mo. Mabilis kong kinuha ang folder at pinunit ito sa harap niya. Ang mga piraso ng papel ay nadliparan sa sahig ng coffee shop, gaya ng mga pangarap naming 2 na ngayon ay tuluyan ng naging abo. Magsisi ka, Marcy? Galit na sigaw ni Leandro. Tumayo siya at dinuro ako. Ngayong oras na ito, itutuloy ko ang transfer ng nanay mo. At sisiguraduhin kong bukas sa bukas nasa presinto na ang kapatid mo. Gawin mo ang gusto mo, Leandro. Sagot ko habang tumatayo. Pero tandaan mo ito.
Hawak ko na ang lahat ng ebidensya mula sa computer ni Divina. Ang mga offshore accounts ang listahan ng mga biktima at ang ugnayan mo sa Sea Lord Shipping. Hindi na ako ang Marcy na pwede mong takutin. Nakita ko ang panandaliang pagdaan ng matinding takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pot. Lumabas ako ng coffee shop nang hindi lumilingon. Paglapit ko kay Estrella sa labas, tinulungan ko siyang tumayo mula sa putikan. "Ma'am Marcy?" Gulat na sabi niya. "Huwag kang mag-alala, Estrella," sabi ko habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi na tayo magtatago. Lalaban na tayo." Pero habang naglalakad kami, palayo nanginginig ang buong pagkatao ko. Alam kong sa desisyong ito, sinimulan ko na ang pinakamadugong kabanata ng buhay ko. Ang ambulance na magdadala kay nanay sa airport, kailangan ko itong maharang bago mahuli ang lahat. Mabigat ang bawat hakbang ko palayo sa coffee shop, tila ba may mga kadenang nakagapos sa aking mga paa? Sa likod ko, alam kong nanatili ang nanlilisik na tingin ni Leandro. Sa harap ko naman ay si Estrella na nakatingin sa akin ng may halong pag-asa at takot. "Ma'am Marcy, saan tayo pupunta?" tanong niya habang hinihingal. "Sa Guadalupe, Estrella. Kailangan nating maharang ang ambulansya bago nila mailayo ang nanay ko," sagot ko habang mabilis na pumapara ng taxi. Habang nasa loob ng sasakyan, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Arnel. Sa ikatlong ring sumagot siya. "Ate, nasaan ka na? Paalis na ang ambulansya." Galit na galit si Kuya Leandro, pinapamadali niya ang lahat sigaw ni Arnel. Ramdam ko ang taranta sa kanyang boses. "Arnel, makinig ka sa akin. Pigil ko sa kanya. Huwag mong hahayaang ilabas si nanay sa gate. Isandal mo ang motor mo sa harap ng gate, tumawag ka ng barangay. Gawin mo ang lahat." Parating na ako. "Pero ate, paano yung claim ko noon?" sabi ni Kuya. Kapag nanggulo tayo, diretso ako sa kulungan. Napatigil ako. Napatingin ako sa labas ng bintana ng taxi sa mga pamilyar na kalsada ng Cebu na tila nagiging saksi sa aking pag-amin. "Arnel, na-feel mo ba nung bata tayo? Nung kinuha ni tatay ang lahat ng pera natin at iniwan tayo sa dilim? Nanghako ako sa'yo noon na hinding-hindi kita pababayaan. At ginawa ko yun, kahit na kailangan kong baluktutin ang batas para sa operasyon mo. Pero Arnel, ang pagkakamaling yon ang ginagamit ni Leandro para gawin tayong mga tuta niya. Pagod na ako, Arnel. Pagod na akong matakot." Narinig ko ang paghikpi ni Arnel sa kabilang linya. Kung kailangan nating pagbayaran ang mali natin, gagawin natin ng magkasama. Pero hindi ko hahayaang gamitin niya si nanay para patahimikin tayo. "Arnel, pakiusap. Maging lalaki ka ngayon. Protektahan mo si nanay." Pagdating namin sa tapat ng bahay sa Guadalupe, nakita ko ang kaguluhan. Ang puting ambulansya ay nakatigil sa tapat ng gate. Hinarangan nga ni Arnel gamit ang kanyang motor. May dalawang lalaking nakauniporme na pilit siyang itinutulak. "Bitawan niyo ang kapatid ko," sigaw ko habang gumababa ng taxi. Tumakbo ako patungo sa kanila. Si Estrella ay sumunod sa akin, bitbit pa rin ang kanyang lukot-lukot na karatula. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring lumabas, nagbubulungan at nag-oobserbahan. "Ma'am, may order po kami mula kay Mr. Leandro Fajardo na ilipat ang pasyente," sabi ng isang nurse. Ako ang legal na anak at wala kayong pahintulot na ilayo ang nanay ko sa ilalim ng ganitong kondisyon, hinarap ko sila ng walang takot. "Arnel, tawagan mo ang police station. Sabihin mo may kidnapping na nagaganap dito." Nang marinig ang salitang pulis at kidnapping, nag-alinlangan ang mga medical staff. Alam nilang sa mata ng batas, mas matimbang ang boses ng anak kaysa sa manugang kung walang maipakitang court order. Sa huli, napilitang silang ibaba ang stretcher ni Nanay Rosa at ibalik siya sa loob ng bahay. Nang mailapag si nanay sa kanyang kama, lumapit ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dilat, pero tila walang nakikita.
Hinaplos ko ang kanyang kulubot na kamay. Nay, narito na si Marcy. Hindi ka na aalis, bulong ko. Tumingin sa akin si Arnel, punong-puno ng takot ang mga mata. Ate, anong mangyayari ngayon? Siguradong paparating na si Kuya Leandro kasama ang mga pulis niya. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Estrella pagkatapos ay sa hard drive na nasa loob ng bag ko. Iyon ang sandaling naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, isang ginhawa na dumarating lamang kapag tinanggap mo na ang iyong tadhana. Arnel, bantayan mo si nanay. Estrella, sumama ka sa akin, utos ko. Saan tayo pupunta? Ma'am Marcy, tanong ni Estrella. Pupunta tayo sa Regional Police Office. Pero bago natin isuko, si Leandro may isang bagay muna akong kailangang gawin. Pagdating namin sa presinto, hindi ako naghanap ng abogado. Dumiretso ako sa desk ng officer on duty. Ang mga pulis ay naggulat nang makita ako ang babaeng nasa balita dahil sa pagnanakaw ng insurance money. I am Marcelina Fajardo. Panimula ko, ang boses ko ay malinaw at hindi nanginginig. Narito ako para iulat ang isang malaking sindikato ng insurance fraud na pinamumunuan ng asawa ko, si Leandro Fajardo. Narito ang lahat ng ebidensya. Inilapag ko ang hard drive sa ibabaw ng mesa. Pero bago iyon pagpapatuloy ko, gusto ko ring aminin ang sarili kong krimen. 5 taon na ang nakakaraan. Sadyang binago ko ang petsa ng isang insurance policy para sa kapatid ko. Handa akong tanggapin ang anumang parusa ng batas para doon. Pero pakiusap, pakinggan niyo ang kwento ng mga pamilyang sinira ni Leandro. Nanahimik ang buong presinto. Nakita ko ang gulat sa muka ng mga pulis. Hindi nila inaasahan na ang kriminal na hinahanap nila ay kusa silang haharapin at isusuko pati ang sariling lihim. Naramdaman ko ang kamay ni Estrella sa balikat ko. Pinisilya ito isang simpleng galaw na nagsasabing hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya na ako. Ang bigat ng kasinungalingan na dinala ko para protektahan si Arnel ay nawala na. Kahit na ang kapalit nito ay ang aking kalayaan at ang aking lisensya, mas mahalaga ang katotohanan sa wakas ay nabitawan ko na. Ngunit habang kinukuha ng pulis ang aking salaysay, bumukas ang pinto ng presinto. Pumasok si Leandro kasama ang kanyang batikang abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aapoy na galit. Officer, huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Leandro. Baliw na ang asawa ko, narito ang ebidensya na siya ang nagnakaw ng pera ng mga kliyente. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. Isang meeting hindi niya inaasahan. Huli ka na, Leandro, bulong ko. Naitama ko na ang mali ko. Nayon, ikaw naman ang sumagot sa kanila. Cliffhanger. Ang pulis ay tumingin sa hard drive pagkatapos ay kay Leandro at sinabing, Mr. Fajardo, meron kaming natanggap na anonymous tip mula sa Singapore tungkol sa inyong bank account transfers. Maaari ba kami mag-usap sa loob? Ang ingay sa loob ng presinto ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan nang sabihin ng pulis ang tungkol sa tip mula sa Singapore. Nakita ko ang pagdaan ng matinding gulat sa mukha ni Leandro, isang ekspresyong hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang mamahaling suit at maautoridad na boses. Singapore? Ano ba sinasabi niyo? I don't have any business in Singapore. Depensa ni Leandro, pero nanginginig na ang kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang kurbata. Doon po tayo mag-usap sa loob, Mr. Fajardo. At kayo rin, Attorney Mendoza, malamig na sabi ng investigador. Habang kinakaladkad si Leandro, patungo sa interrogation room, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pananakot, kundi ng purong pot. Sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan, Marcy, isasama kita sa pagbagsak ko. Hindi ako sumagot.
Tumayo lang ako doon kasama si Estrella habang pinapanood ang lalaking minahal ko sa loob ng 20 taon na unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ma'am Marcy, kailangan na nating kumilos bulong ni Estrella. Habang abala sila sa loob, kailangan nating mahanap ang iba pang mga biktima. Hindi sapat ang salaysay ko lang, tama si Estrella. Ang ebidensya sa hard drive ay mga numero at dokumento lamang. Kailangan ng mga pulis ang mga muka at boses ng mga taong totoong nasaktan. Mabilis kaming nagtungo sa isang maliit na barangay hall malapit sa pier ng Cebu. Sa tulong ng Facebook group ni Estrella, nagpatawag kami ng isang emergency meeting para sa mga pamilya ng seafarers na kabilang sa Sea Lord Shipping. Pagdating namin, laking gulat ko nang makitang mahigit 30 kababaihan ang naghihintay. May mga bitbit na sanggol, may mga matatandang ina na umaasa sa pensyon ng kanilang mga anak, at may mga gampas na gaya ni Estrella na suot pa rin ang itim na damit ng pagdadalamhati. Nang makita nila ako ang bulong-bulungan, ay naging hiyawan ng galit. Magnanakaw. Bakit ka narito? Ibalik mo ang pera ng asawa ko. Wala kang awa, Marcy Fajardo. Hinarangan ako ng mga gwardya ng barangay. Pero itinaas ko ang aking mga kamay. Makinig kayo? Makinig muna kayo. Sigaw ko, pilit na nilalakasan ang boses sa gitna ng kaguluhan. Narito ako, hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihin ang totoo. Ninakawan din ako ni Leandro Fajardo. Ninakawan niya ako ng danggal at ginamit ang pangalan ko para lokohin kayo. Pero ngayon, hawak ko na ang ebidensya kung nasaan ang pera niyo. Dahan-dahang tumahimik ang paligid. Ang galit sa kanilang mga mata ay napalitan ng pag-aalinlangan. Inilabas ko ang mga kopya ng ledger na nakuha ko mula sa computer ni Divina. Tignan niyo ito. Ang bawat sentimong ibinayad niyo, hindi napunta sa insurance fund. Inilipat ito sa mga offshore accounts sa Singapore sa ilalim ng kumpanyang Sea Lord Investments, isang kumpanya na pabamay-ari rin ni Leandro. Ano sigaw ng isang matanda? Ibig sabihin, ang asawa mo ang may-ari ng barkong sinakyan ng anak ko. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ko, ramdam ko ang pait sa aking dila. Ang scheme niya ay ganito. Bebentahan niya kayo ng peking insurance. Kapag may nangyaring sakuna sa dagat, hindi kayo makaka-claim dahil void ang polisiya niyo. Pero sa kabilang banda si Leandro ay tumatanggap ng malaking insurance payout mula sa mga international reinsurers dahil siya ang nakalistang beneficiary ng mga gamit at kargamento ng barko. Pinagkakakitaan niya ang pagkamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Isang matinding hagulhol ang namayani sa barangay hall. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagnanakaw ito ay isang sistematikong pagpatay sa pangarap ng mga mahihirap. Lalaban tayo, sabi ko, habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Kailangan ko ang bawat pirma nyo. Kailangan nating magsampa ng class suit laban kay Leandro at sa Sea Lord Shipping. Huwag kayong matakot, ako ang magpapatunay sa lahat. Buwan-gabi kaming nag-ayos ng mga affidavit. Sa bawat kwentong naririnig ko tungkol sa mga anak na tumigil sa pag-aaral, sa mga bahay na na-foreclose, at sa mga may sakit na hindi na ipagamot, mas lalong tumitibay ang aking loob. Kahit alam kong bukas ay kailangan kong harapin ang kaso laban sa akin, hindi na ako natatakot. Ngunit bago matapos ang gabi, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng barangay hall. Bumaba ang abogado ni Leandro, si Attorney Mendoza. Mrs. Fajardo, malamig na bungad niya. Pinapaalalahanan kita. Ang ginagawa mo ay harassment at grave defamation. Mayroon kaming hawak na warrant of arrest laban sa'yo dahil sa pagnanakaw ng proprietary data mula sa opisina. At tungkol sa kapatid mong si Arnel, bukas formal na kaming magsasampa ng kasong fraud laban sa kanya. Ngumiti ang abogado ng nakakaloko.
May oras ka pa para bawiin ang lahat ng sinabi mo. Isang tawag lang kay Mr. Fajardo at mawawala ang lahat ng problemang ito. Tumingin ako sa paligid sa mamagampas at ina na nakatingin sa akin naghihintay ng aking sagot. Tumingin ako kay Estrella na mahigpit ang hawak sa kanyang karatula. Hinarap kong abogado. Attorney Mendoza, sabihin mo kay Leandro, hindi sapat ang kulungan para sa gagawin ko sa kanya. At tungkol sa kapatid ko, handa na kaming harapin ang batas. Pero siguruhin niyang handa rin siya. Dahil ang dagat na pinagkakitaan niya ngayon ay lalamon sa kanya. Cliffhanger. Pag-alis ng abogado, lumapit ang isa sa mga gampa at may iniyabot na maliit na recorder. Ma'am Marcy, nakuha ko ito sa gamit ng asawa ko bago siya sumampa. May narinig siyang usapan sa loob ng barko tungkol sa isang sinadyang paglubog. Nangiinig ang aking mga kamay habang hawak ang maliit na recorder na iniyabot ng isa sa mga gampa. Sa loob ng masikip na barangay hall, tila tumigil ang paghinga ng lahat nang pindutin ko ang play. Ang boses na lumabas ay galing sa ilalim ng malakas na ugong ng makina ng barko at hampas ng alon. Boses iyon ni Ramon, ang asawa ni Estrella. Hindi nakakayanin ng barkong ito, Captain Suarez. Ang engine room ay may lamat na at ang lifeboats ay kinakalawang. Bakit pinilit pa tayong palayagin? Isang pamilyar na boses ang sumagot malamig, kalkulado at walang pakialam. Boses ni Leandro. Ramon, ang insurance value ng kargamento ay mas malaki pa sa halaga ng buhay nyo. Isipin mo na lang ang pamilya mo. Kapag lumubog ang Sea Lord Gemini, hindi sila magugutom. Pirmahan nyo na ang disclaimer. Gagawin nating accidental engine failure ang lahat. Napatakip ng bibig si Estrella. Ang buong silid ay napuno ng hikbi at bulong ng sumpa. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, ito ay planadong pagpatay. Alam ni Leandro na lulubog ang barko at siniguro niyang wala siyang pananagutan habang kumukubra ng bilyong piso mula sa international insurers. Diyos ko, Leandro! Hanggang saan ang kasamaan mo? Bulong ko. Pero alam ko ang laro ni Leandro. Ang recording na ito, gaano man kabigat, ay maaaring i-dispute ng kanyang mga abogado bilang manipulated AI voice o illegal wiretapping. Kailangan ko ng ebidensyang papel ang mga orihinal na dokumentong may pirma niya na hindi mabubura ng kahit anong teknolohiya. Bigla kong naalala ang sinabi ni Nanay Rosa bago siya ilipat sa pasilidad. Marcy, ang mga lihim ay nakatago sa ilalim ng higaan ng sanggol. Doon mo hanapin ang liwanag. Noong nakala ko ay dala lang iyon ng kanyang Alzheimer's. Pero ngayon, napagtanto ko na si Nanay sa kabila ng kanyang nalilitong isip ay nakakita ng isang bagay na hindi ko napansin. Estrella, bantayan mang recorder na ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Utos ko. Kailangan kong pumunta kay Nanay. Dali-dali akong nagtungo sa bahay sa Guadalupe. Alam kong delikado dahil maaaring naroon ang mga tauhan ni Leandro, pero kailangan kong sumugal. Pumasok ako sa likod na pinto at dumretso sa lumang kwarto ni Nanay. Naroon si Nanay Rosa nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa kawalan. Nay, narito na si Marcy. Lumuhod ako sa harap niya at humalik sa kanyang kamay. Marcy, ang sanggol. Ang papel sa sanggol. Bulong ni Nanay. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagliwanag. Tumingin ako sa sulok ng kwarto kung nasaan ang lumang noy o kuna na ginamit ko noong sanggol pa ako na ngayon ay ginagawa na lamang patungan ng mga lumang kumot. Mabilis kong inalis ang mga sapin. Sa ilalim ng makapal na kutson, may isang nakatagong siwang sa kahoy. Hinalungkat ko ito at naramdaman ko ang isang plastic na envelope. Nang buksan ko ito, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nandito ang lahat. Ang mga orihinal na blue copy
ng mga insurance policies na may pirma ni Leandro bilang approved administrator. Nandito rin ang mga lihim na kasunduan sa Sealord Shipping na nagpapatunay na siya ang silent partner ng kumpanya. Ibinigay ito ni Divina kay nanay noong mga panahong nagsisimula na siyang matakot kay Leandro sa pag-asang hindi ito mahanap ng asawa ko. Dahil sino nga ba ang maghihinala sa isang matandang may demensya? Nahanap ko rin, sabi ko habang yakap ang mga papel. Nay, salamat. Nay, maniligtas na tayo. Pero bago pa man ako makatayo, bumukas ang pinto ng kwarto ng may kalakasan. Ibigay mo sa akin yan, Marcy. Napatayo ako at hinarap ang taong pumasok. Si Leandro. Kasama niya ang dalawang lalaking nakasuit at may hawak na mga dokumento. Leandro, huli ka na. Hawak ko na ang lahat. Itinaas ko ang envelope. Numiti siya isang ngiting puno ng lason. Talaga? Hawak mo ang mga papel na ninakaw mo mula sa akin? Officer, nakita niyo na pumasok siya ng iligal sa bahay ko at nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento. Inilabas ng isa sa mga kasama niya ang isang papel. Mrs. Marcelina Fajardo, narito ang isang temporary restraining order at writ of amparo na inisyu ng Korte Pabor kay Mr. Leandro Fajardo. Bawal kayong lumapit sa loob ng 50 metro sa kanya sa bahay na ito at lalo na sa biyenan niya na si Ginang Rosa. Ano nanay ko siya? Hiyaw ko. Sa mata ng batas, ikaw ay isang kriminal na sumuko na sa sarili mong kasalanan. Sabi ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit sa akin. At dahil sa mental condition ni Nanay Rosa, ang korte ay nagtalaga sa akin bilang kanyang legal guardian habang hindi ka pa nakiklear sa mga kaso mo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang envelope na yan bago ko ipag-utos na kaladkarin ka palabas ng mga pulis na naghihintay sa baba. Tumingin ako kay Nanay Rosa. Hinawakan ni Leandro ang handle ng wheelchair ni nanay at hinila ito palayo sa akin. Magpaalam ka na sa nanay mo, Marcy, dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo siya. Napahigpit ang hawak ko sa envelope. Ang galit, takot at pagmamahal ay naghalo-halo sa dibdib ko. Cliffhanger. Habang hinihila ni Leandro ang wheelchair, biglang hinawakan ni Nanay Rosa ang braso ni Leandro at kinagat ito ng buong lakas, dahilan para mabitawan niya ang handle. Sa kaguluhang iyon, may isang maliit na susi na nalaglag mula sa bulsa ni Leandro, isang susing may logo ng isang private safety deposit box sa bangko. Hayop na matanda to! Sigaw ni Leandro habang iniinda ang kagat ni Nanay Rosa sa kanyang braso. Nabitawan niya ang wheelchair at napaluhod sa sahig. Sa pagkakataong yon, hindi ako nag-atubili. Dinampot ko ang susing nalaglag mula sa kanyang bulsa, isang maliit na gintong susi na may tatak ng Banco de Cebu Private Vaults. Alam ko ang susing ito. Ito ang tagapagtago ng mga secret dividends at mga dokumentong hindi niya kailanman inilagay sa digital system. Ibigay mo sa akin yan, Marcy. Hiiyaw ni Leandro. Susugod sana siya, pero humarang si Arnel na kapapasok lang sa kwarto. Umalis ka na at itakbo, sigaw ni Arnel habang buong lakas na tinutulak si Leandro pabalik. Niyakap ko ang envelope at mahigpit na hinawakan ang susi. Tumingin ako kay Nanay Rosa sa huling pagkakataon. Nakatingin siya sa akin at sa gitna ng kanyang pagkalito, tumangmu siya ng bahagya. Isang tangong nagsasabing, tapusin mo na ito. Tumakbo ako palabas ng bahay, diretso sa naghihintay na taxi kung nasaan si Estrella. Ngunit, bago pa man kami makalayo, hinarangan kami ng 2 mobile ng pulis. Mrs. Fajardo, lumabas po kayo ng sasakyan. Utos ng isang opisyal. Mayroon kayong warrant for arrest dahil sa paglabag sa temporary restraining order at pagnanakaw ng proprietary documents. Hindi ako nanlaban, pero bago nila ako pusasan, mabilis kong isiningit ang gintong susi at ang asul na envelope sa loob ng bag ni Estrella. Estrella,
Pumunta ka kay Divina. Sabihin mo ito na ang huling pagkakataon niya para bumawi. Ibigay mo sa kanya ang susi. Alam niya kung nasaan ang vault ni Leandro? Ma'am Marcy, paano po kayo? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Estrella. Huwag mo akong alalahanin. Gawin mo ang dapat mong gawin para sa mga gampa. Bulong ko bago ako tuluyang isinakay sa loob ng mobile. Dinala ako sa detention cell ng Regional Police Office. Sa loob ng malamig at madilim na selda, naupo ako sa gilid ng semento. Pero imbes na takot, isang kakaibang kapanatagan ang naramdaman ko. Ang mga baraha ay nailapag ko na. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay kung sino ang unang kukurap. Pagkalipas ng ilang oras, isang bisita ang dumating. Inakala ko ay si Leandro para kutiyain ako. Pero laking gulat ko nang makita si Divina. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at scarf para itago ang kanyang mukha. Marcy, mahinang tawag niya sa kabila ng rehas. Nakuha mo ba ang ibinigay ni Estrella? Diretsyong tanong ko. Tumango si Divina, nanginginig ang kanyang mga daliri. Nakuha ko ang susi. At Marcy? Tama ka. Nakita ko ang mga papeles sa vault ni Leandro sa Banco de Cebu. Hindi lang Sea Lord Shipping ang nakalista doon. May mga kontrata rin siya para sa pagbebenta ng ating mga client database sa mga black market insurers sa Singapore. Ibig sabihin, pati ang mga buhay na kliyente natin, ipinagpalit na niya ang seguridad sa pera. Oo, hikbi ni Divina. At Marcy, nalaman ko rin na may affidavit na siyang inihanda. Bukas pagkatapos kiyang tanggapin ang Business Executive of the Year Award sa Gala Night, plano niyan isuko ako sa mga otoridad. Ipipresinta niya ang mga ebidensyang minanipula niya para palabasin na ako ang utak ng lahat at ikaw naman ang kasabwat ko. Napang-isi ako ng mapait. Leandro, hanggang sa huli, napakalinis mo, talagang maglaro. Divina, ito na ang huling pagkakataon mo? Sabi ko habang nakatitig ng matalas sa kanya. Bukas ang huling gabi ni Leandro sa rurok ng tagumpay. Kailangan mong dalhin ang lahat ng orihinal na kontrata mula sa vault at ang blue copies sa Insurance Commission sa Manila. Huwag kang dadaan sa lokal na pulis dito sa Cebu. Hawak sila ni Leandro. Paano ka, Marcy? Paano ka makakalabas dito? Huwag mo akong alalahanin. Kapag nailabas mo ang ebidensya sa pambansang antas, kusang babagsak ang mga kaso laban sa akin dito. Divina, gawin mo ito hindi para sa akin, kundi para sa 10 taon nating pagkakaibigan na sinira mo. Napatungo si Divina at mabilis na umalis. Lumipas ang magdamag. Sa loob ng selda, narinig ko ang balita sa radyo ng mga pulis. Ang buong Cebu ay nakatuon ang pansin sa Grand Gala Night ng Chamber of Commerce. Si Leandro Fajardo ang pambato ang simbolo ng tagumpay at integridad. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tao ang lumapit sa aking selda. Si Arnel. May dala siyang pagkain, pero higit doon, may dala siyang balita. Ate, nasa labas na ang Insurance Commission team mula sa Manila. Kasama nila si Divina at Estrella. Nag-release na sila ng cease and desist order laban sa kumpanya ni Kuya Leandro, pero pinapanatili muna nilang sikreto hanggang mamayang gabi. Mabuti, Arnel, mabuti. Ate, hawak ni Arnel ang rehas. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Handa na akong harapin ang kaso tungkol sa insurance ko noon. Sinabi ko na sa kanila ang totoo. Ngumiti ako sa kanya. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Salamat, Arnel. Sa wakas malinis na ang pamilya natin. Cliffhanger. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaharap si Leandro sa salamin. Isinusuot ang kanyang mamahaling tuxedo. Tinitignan niya ang kanyang sarili nang may pagmamalaki. Kinuha niya ang kanyang speech at binasa ang unang linya. Integrity is the foundation of our success.
Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng kanyang silid, nagsisimula na ang bilang ng kanyang pagbagsak. Ang integridad ay hindi lamang isang salita. Ito ang pundasyon ng ating tagumpay. Ito ang pangakong ipinaglalaban natin sa bawat pamilyang Pilipino. Umalinggaw-gaw ang malakas na palakpakan sa loob ng engrandeng ballroom ng Marco Polo Plaza. Nakatayo si Leandro sa gitna ng entablado, kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Hawak niya ang kristal na tropeyong nagpapatunay sa kanyang titulong Business Executive of the Year. Sa kanyang tabi, ang mga opisyal ng gobyerno at mga matataas na tao sa lipunan ay nakangiti tila ba nakatingin sa isang santo. Saktong 9:00 ng gabi. Ang sandaling dapat ay rurok ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, pagpapatuloy ni Leandro, ang boses ay naging malungkot, isang personal na trahedya ang hinarap ko. Ang aking asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ay naligaw ng landas. Masakit, pero kailangang manaig ang batas. Ibinibigay ko ang award na ito sa lahat ng biktima ng fraud na pinamunuan ni Marcelina Fajardo. Isang peking buntong hininga ang binitawan niya. Ang mga tao ay napuno ng simpatya. Ngunit bago pa man makapagsimula ang susunod na palakpakan, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Napakagandang talumpati, Leandro. Muntik na akong maniwala. Tumigil ang lahat. Lumingon ang daan-daang bisita. Sa gitna ng pasilyo, naglalakad ako ng dahan-dahan. Wala na ang putik sa aking mukha. Wala na ang basang gown mula sa gabi ng aking kahihiyan. Suot ko ang isang simpleng puting terno, ang kulay ng katotohanan. Sa aking tabi ay naglalakad sina Estrella Arnel at ang mga opisyal mula sa Insurance Commission ng Manila. Marcy, anong ginagawa mo rito? Gulat na, sabi ni Leandro. Pilit na pinapanatili ang ngiti sa harap ng mga kamera. Security, ilabas ang babaeng ito. May warrant of arrest siya. Wala na ang warrant na yun. Leandro, sabi ng isang opisyal mula sa Insurance Commission habang itinaas ang isang dokumento. Dahil sa mga ebidensyang isinuko ni Ginang Divina Lopez at sa mga dokumentong nakuha mula sa vault ng Bangko de Cebu kanina, ang tunay na warrant ay para sa iyo. Nabalot ng ingay ang ballroom. Ang mga flash ng camera na kanina ay para sa tagumpay ni Leandro Mayon ay naging saksi sa kanyang pagkaputla. Nababaliw na ba kayo, sigaw ni Leandro? Wala kayong ebidensya. Meron kami, Leandro, sabi ko habang humahakbang paakyat sa entablado. Meron kaming mga orihinal na blue copy na may pirma mo, mga dokumentong sadyang itinago mo pero nahanap ng nanay ko. At higit sa lahat, meron kaming recording ng boses mo habang pinaplano ang paglubog ng Sea Lord Gemini. Sa malaking screen sa likod ni Leandro, imbes na ang kanyang mukha, biglang lumabas ang isang video. Si Divina yon, nakaupo sa loob ng opisina ng Insurance Commission, umiiyak habang binabasa ang kanyang affidavit. Ako si Divina Lopez. Inaamin ko na sa ilalim ng utos ni Leandro Fajardo, minanipula namin ang system para nakawan ang mga seafarer families. Ang lahat na ebidensya laban kay Marcy ay gawa-gawa langang. Si Leandro ang utak ng lahat. Sinundan ito ng mga scanned documents ng mga offshore accounts sa Singapore. Mga pangalang Fajardo at Sea Lord Investments ang nakabandera. Ang bawat sentimong nawala sa mga gampa nakalista kung paano inilipat sa bulsa ni Leandro. Kasalanan mo lahat to, sigaw ni Leandro habang dinuduro ako ang kanyang maskara ng pagiging Gino ay tuluyan ng natanggal. Ikaw ang sumira sa lahat. Kung nanahimik ka lang, sana lahat tayo mayaman na. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Leandro, malamig na sabi ko. Lalong-lalo na ang dangal. Pumito ang mga pulis. 3 opisyal ang umakyat sa stage. Ngunit sa takot na mabilanggo, itinulak ni Leandro ang isa sa mga pulis at tumakbo patungo sa gilid ng entablado.
Mabilis siyang bumaba at dumretso sa fire exit, balak na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Leandro, wag sigaw ni Arnel, pero huli na. Nakarating si Leandro sa labas ng ballroom, sa grand lobby ng hotel. Ngunit doon, napatigil siya. Sa harap ng pinto, hinarangan siya ng mahigit 30 kababaihan. Ang mga gampa at ina na kanyang ninakawan. Sa gitna nila ay si Estrella, hawak ang litrato ng kanyang namatay na asawa na si Ramon. "Saan ka pupunta, Mr. Fajardo?" tanong ni Estrella. Ang boses ay puno ng lakas na nanggagaling sa matinding pighati. Sinubukan ni Leandro na dumaan, pero hindi sila gumalaw. Nagkapit-bisig sila, isang pader ng mga babaeng binaliwala niya, hinamak niya, at tinawag niyang mahihirap lang. "Tumabi kayo. Wala kayong alam," sigaw ni Leandro habang pilit silang tinutulak. "Alam namin ang lahat," sigaw ng isa pang gampa. "Alam namin pinatay mo ang mga asawa namin para sa insurance." Napaatras si Leandro na mapansin niyang pinalilibutan na siya. Wala na ang kanyang mga bodyguards, wala na ang kanyang abogado. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng mga taong sinira niya ang buhay. Dumating ang mga pulis at hinawakan siya sa magkabilang braso. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapalag. Ang kristal na tropeyong hawak niya ay nalaglag sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, isang simbolo ng kanyang buhay na hindi na muling mabubuo. Lumapit ako sa kanya habang milalagyan siya ng posas. Tumingin siya sa akin, may luha na ng takot at pagsisisi. Pero huli na ang lahat. "Marcy, pakiusap, tulungan mo ako," bulong niya. "Ang asawa kong si Leandro namatay na noong gabing pinalitan mo ang kandado ng bahay natin," sabi ko habang nakatitig sa kanya. Ang kaharap ko ngayon ay isang kriminal na dapat harapin ang dagat ng kanyang mga kasalanan. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin ako kay Estrella at sa mga gampa. Nagyakapan sila, nag-iiyakan sa galak. Sa wakas, narinig ang kanilang tinig. Sa wakas, ang pangako sa dagat ay natupad. Lumingon ako sa stage. Nakita ko si Arnel na lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "Ate, tapos na. Malaya na tayo." "Oo, Arnel," bulong ko habang nakatingin sa labas kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Cebu ay kumikinang. Malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng tagumpay, alam kong may isa pang mahalagang bagay na kailangang ayusin. Isang huling pagbisita sa taong naging susi ng aking lakas. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging galing sa dagat ng Cebu ay hindi na kasing pait ng dati. Nakatayo ako sa pampang ng liloan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Wala na ang mabigat na kadena sa aking dibdib. Wala na ang takot na baka sa susunod na paggising ko ay gumuho ang mundong itinayo ko sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa balita kahapon formal nang hinatulan si Leandro ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong qualified theft, estafa at insurance fraud. Ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang aming bahay sa Guadalupe at ang mga offshore accounts sa Singapore ay nasequester ng gobyerno para ibayad bilang kompensasyon sa daan-daang pamilya ng mga seafarer na biktima ng kanyang kasamaan. Si Divina ay nakatanggap ng mas huling hatol dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa gobyerno. Ngunit, habang buhay na siyang tinanggalan ng lisensya bilang accountant. Hindi na kami nag-usap pa. Ang huling pagkikita namin ay sa loob ng korte kung saan ang taning ibinigay ko sa kanya ay isang malamig na tango. Ang pagkakaibigan ay parang salamin. Maaari mong pulutin ang mga piraso pero hindi mo na maibabalik ang dating kinang nito. "Ate, handa na ang lahat sa loob." Lumingon ako at nakita ko si Arnel. Maayos na ang kanyang suot, wala na ang bakas ng bisyo at takot. Pagkatapos ng 6 na buwang probation at pagbabayad ng multa para sa kanyang kaso,
Noon nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang social worker. Pinili niyang ialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga pamilyang biktima rin ng pagkakamali. Pumasok kami sa isang maliit at simpleng opisina sa tabi ng kalsada. Sa labas, may nakasabit na karatula, Marcelina's Financial at Legal Literacy Center. Dahil sa aking pag-amin, sinuspinde ng Insurance Commission ang aking lisensya sa loob ng 2 taon. Tinanggap ko ang parusang iyon ng may malinis na konsensya. Ngunit hindi yon naging hadlang para makatulong ako. Binuksan ko ang center na ito para turuan ang mga asawa ng seafarer kung paano protektahan ang kanilang pera, paano magbasa ng kontrata, at paano hindi na muling mabibiktima ng mga taong gaya ni Leandro. Magandang hapon, Ma'am Marcy. Bata ng mga kababaihan sa loob. Naroon si Estrella na ngayon ay tumatayo na bilang aking chief assistant. Ang kanyang mga anak ay nakabalik na sa pag-aaral gamit ang perang nabawi namin mula sa Sea Lord Investments. Sa bawat ngiti ng mga batang iyon, nararamdaman ko ang tunay na tagumpay na hindi maibibigay ng anumang tropeyong kristal. Nay, tignan mo sila. Bulong ko habang lumalapit sa wheelchair ni Nanay Rosa na nasa gilid ng silid. Ngumiti si Nanay. Bagamat mas malalim na ang kanyang Alzheimer's, may mga sandaling hinahawakan niya ang kamay ko at bumubulong ng, "Mabuting anak, mabuting tao." Iyon lang ang tanging validation na kailangan ko. Sa huling bahagi ng hapon, dinala namin ang mga bulaklak sa pampang. Kasama ko ang mga gampa. Isa-isa naming inihulog ang mga petals sa dagat bilang pag-alala sa mga asawa nilang hindi na nakabalik. "Para sa'yo, Ramon," bulong ni Estrella habang inihuhulog ang puting rosas. "Malaya na kami." Tumingin ako sa malawak na asul na karagatan. Ang dagat ay nananatiling mapanganib, puno ng unos at lihim. Pero hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat bagyong darating, mayroon akong matibay na angkla ang katotohanan. Nawala sa akin ang posisyon ang yaman at ang asawang akala ko ay katuwang ko sa buhay. Pero sa pagkawala ng mga iyon, natagpuan ko ang aking sarili. Nahanap ko ang isang Marcelina na hindi kailangang yumuko sa sinuman dahil ang kanyang dangal ay hindi na nakadepende sa pirma ng ibang tao, kundi sa katapatan ng sarili niyang puso. Ang pangako sa dagat ay hindi lamang tungkol sa pera o insurance. Ito ay tungkol sa pag-asa na sa kabila ng dilim, laging may liwanag na naghihintay sa pampang. Huminga ako ng malalim. Ang lasa ng alat at laya ay nanunuot sa aking pagkatao. Ako si Marcelina Fajardo, isang anak, isang kapatid, isang biktima na naging tagapagtanggol. At sa wakas sa ilalim ng langit ng Cebu, ako ay ganap ng malaya.